Hindi gumagalaw ang isang panukalang batas kung hindi ine-endorso ng Pangulo. Galing yan. Clear. Saan ba ang pinagmula ng kapangyarihan? Speaker Martin Romualdez. Hindi ba sa Pangulo? Attorney, Ako, dinadaloy ko yung tanong, Mr. President, ikaw ba ay para dito? Yeah, very Kasi clear. kung hindi siya para dyan, tinigil na eh. Yeah. Eh, hindi tumitigil. Ma'am, Yeah, may tanong muna sa Professor. iyo si Yeah. Ma'am Lorraine. Pasa ko muna sa Professor, kanila. having worked with the Office of the President, no, ito rin yung katulad ng sinasabi mo, pareho tayo ng iniisip. No, at the end of all of this, ang nakikita ko, it's the President. It's really the President behind all of this, no? And hindi niya inaamin, no? Hindi niya inaamin, nagtatago siya, patago-tago, 'di ba? Pero let's just even give him the benefit of the doubt. Kunyari hindi niya alam, but I'm sorry, the buck stops with you. Yeah. 'Di ba? You're the President, no? At the end of the day. So, anyway, to continue, my question that I really want for you to comment on, kasi having lived through the martial law times, no, nare-revisit yung mga sugat, no, yung mga sugat na naranasan natin dahil sa pagmamalabis during the martial law times of the first President Marcos. So in my mind right now, it's really the President Bongbong Marcos, who is behind this initiative. I mean, you would be insulting my intelligence if you say that you have nothing to do with it, and yet you're not taking a very clear stand, and your very own cousin is not obeying you, diba? You're the president. The way I've seen it, the way I've experienced it, when you're the president, you're the president. The only difference is that I can see President Duterte will stay there and sasabihin niya kung anong pinaninindigan niya. So anyway, my question here is that I don't know if I'm being retraumatized, no? But hindi nawawala, and I think that na even other Filipinos, no, yung sa collective consciousness natin, yung sugat na ginawa ng Ferdinand Marcos Sr., where he perpetuated himself in power. And I cannot help but think that this People's Initiative is another way for Bongbong Marcos, another Marcos, to perpetuate himself in power. What do you think? Well, alam mo, Lorraine, ang diferensya nung matandang Marcos, si Ferdinand Edralin, constitutional dictatorship. Ginamit niya yung batas na pang-cover to legitimize his actuations. Yeah. Diba? Nagkaroon tayo ng 1973 Constitutional Convention. Oo, hindi natapos yun. Pero nagkaroon ng, I think, botohan. Yeah. At lumabas na nanalo yung, pero hindi lang pinagpatuloy dahil nasarhan ang Kongreso. So yung ginawa ng tatay, lahat legitimize niya to the issuance of proclamation 1081, etc., etc. Pero yung declare siya ng martial law, ito walang state of martial law eh. Pero ang media binubusalan. Yeah. Ang media suspended indefinitely. Basta hindi mo kakampi, nakikita natin yan sa social media, hindi mo kakampi, gagawin kanila ng paraan para magag. No, ang kagandahan lamang may social media tayo, so you can, readily mirror and replicate whatever initiatives you have been doing. Pero ito, hindi mo alam kasi kung sinong si Apo, matapang, si Ferdinand Edralin. Matapang, humaharap siya, sinasabi niya, at ikaw bilang na-involved sa presidential communication, ang presidential communication definitive. Pag nagsabi, yun na. Walang if, walang buts, walang however. Pero pag pinag-aralan mo paano ang presidential communication ng panahon ng tatay at ngayon, makikita mo yung tatay definite sa mga plans niya. Period. Ito, makikita mo, however, if they come in their personal capacity, sa ICC yan, ibang-iba. However, if it involves economic provisions, ibang-iba. Yeah. So, parang pagkasabi niya nung isa, ninenegate niya yung isa. Kaya nagkakaguluhan sa ano ba talaga ang gusto ni Presidente. Makikita natin, di pa ang SONA ang direksyon ng bayan. Ang SONA na nangyayari every year, every July,
wala naman sinabing constitutional change. Pag rinibisita mo yung SONA ni Pangulong Duterte, yung una niyang SONA, may sinabi siya tungkol sa constitutional change doon. Parliament, federal, pero kailangan matimingan nyo. May direction siya doon. So kung sino nagplaplano, nakalagay doon. Ito yung direction natin. Dito, abay, 2 SONA na tayo. Wala naman tayo napapakinggan sa constitutional change. At sinabi nga niya nung kampanya, hindi yan ang mahalaga. Hindi yan ang number 1. So hindi ko maintindihan between May 2022 and today, what transpired that changed the environment where we evolve and now push for hindi nga maklarado kung amendment or revision. Bakit? Kasi kung babalik tayo dun sa People's Initiative, abay, ang tinanong lamang ang manner of voting. Tama. Yung mahalaga kay Juan de la Cruz, hindi ba yung manner of voting kayong dalawa bicameral? Kung dalawa mag-usap. At kung hindi magkasundo, yun nga ang hamon ko. Since the previous administration, file a case before the Supreme Court and ask for an interpretation of that provision. Yun lang ang paraan yan. Kasi kahit lumusot itong People's Initiative, questionin at questionin yan. Exactly. Tapos parang nangyayari, pag napasa yung People's Initiative, magkakaroon sila ng listahan ng mga amendment or revision, hindi lingkrarado. Tapos yun na ang pagputohan. Abay, sandali lamang. Hindi ba kasama ang taong bayan sa debate? Sa mga mahahalagang provision? Ang aming role ba ay dun lamang sa voting jointly? At klarado ang 3/4 na voting jointly, wala na ang Senado. So, itong administrasyon na ito, binangga ang Vice President. Itong administrasyon na ito, binangga ang Senado. Ilang pang institusyon ng ating bansa ang babanggain nyo para matuloy ang nais nyo na hindi nyo naman sinasabi sa taong bayan. Ano ba talaga ang nais nyo? Ang nais nyo ba ay magstay indefinitely? Ang nais nyo ba ay para si Speaker maging Prime Minister? I mean, ilatag nyo na maintindihan ng tao ano ba talaga ang gusto ninyo. Tuloy-tuloy yung paninira sa atin. May mga nagsasabi, salita lang kayo ng salita. Wala kayong gawa. Akala nyo ba ang salita hindi gawa? Kasi paano natin magagalaw ang mga tao assuming na mag-rally? Paano ka makakapaghikayat ng tao na gumalaw para sa'yo kung hindi nila naiintindihan yung issue? Walang sumasagot ng gate eh. No, nagla-live ako. Okay ba? Sorry. Grabe yung mga household interruptions. So, wag magpapadala. Mahalaga yung nagpapalitan ng kuro-kuro. Mahalaga ang diskurso. Mahalaga ang pagkakaintindi o pagpapaliwanag ng mga issue. Hindi po salita lang ito. Bukod pa dyan, hindi nyo alam kung ano yung ginagawa namin bukod sa nakikita ninyong pagsasalita namin. Hindi pa kami nagpo-propose ng mga solusyon dito. Kasi unless mayroong critical mass, bakit kami maghihikayat ng rally? Diba? So, at bakit? Bakit kayo nakatingin sa mga personal namin, sa kapersonalan namin? Kapag nauubusan, at ito ang dapat natin parating titignan. Titignan natin forever and always na kapag hindi nasalubong ang ating argumento, kapag hindi nasalubong yung mga nakikita, yung kritisismo natin with the same level of argumentation at pagpe-personal lang ang kanilang kasagutan sa atin, alam natin na nilalabanan tayo, na piniprevent nila. Gusto nilang harangin ang tunay na diskurso. Gusto nilang harangin yung mga pagliliwanag ng kaisipan ng mga tao. Huwag tayong magpapadala dun sa mga argumentong ede sumagot kayo, ede mag-ano na lang kayo, magkaso kayo. Hindi po lahat ng bagay ay kaso. Halimbawa, ang polisiya, maaari nating tanungin sa madla, maaari nating
idulog sa ating mga sa liderato. Bakit po ganito ang inyong pagpapatakbo? Bakit po ganito ang inyong desisyon? Hindi po ito necessary sa diskurso. Pero nandyan yan dahil nga walang argumento. At ito po ay makikita natin, sinister yan. Ito po ay isang paraan para tumigil ang diskurso, para tumigil ang pagiging maliwanag ang isip ng taong bayan. Bakit kailangan maliwanag? Kasi there will come a time when we will have to bring ourselves to the point where we have to ask, what kind of action will be necessary here? Right now, what we need is information. Sabi ni user 1492, bakit kaya wala masyadong opposition sa mga pinagagawa nila ngayon, parang may media blackout? Hindi ba tayo ang nag-o-opposition? Hindi ba mahalaga ang ating opinion? Hindi ba tayo ang mga botante at naglalagay sa kanila sa poder? Kung iniisip ninyo ang term na opposition ay mga politiko lang, nagkakamali kayo. Kasi mas mahalaga pa tayo kaysa sa mga politiko natin.